ako nagtatagal sa amo ko. Isang dahilan, mabait. Pagdating ko pa lang dito, ramdam ko nang mabait ang amo ko dahil tinanong ko yung kasama ko. 7 years na siya nung dumating ako. So, ibig sabihin, mabait ang amo dahil tumagal ang katulong. Isa yan sa makikita nating dahilan na mabait ang amo. Makikita natin na mabait talaga kung ang mapalitan natin is magtatagal ng ilang taon. Pero kapag sinabing 3 months lang uwi na, 5 months uwi na, 1 year lang uwi na, hindi matatapos kontrata, kabahan ka na kabayan dahil ibig sabihin may something yan. At sino ba naman ang ganahan pang uuwi ng Pilipinas kung libre ka lahat, libre wifi, personal things, pagkain, uniform, lahat-lahat ng kailangan mo, wala kang iisipin, buo ang sahod mo, walang bawas, walang tax, walang deduction, walang utang babayaran, padala ka na lang sa Pilipinas. Kaya kapag marunong kang humawak ng pera dito sa abroad ka, makakaipon ka talaga at magagawa mo talaga ang gusto mo kagaya ng gusto mong magpagawa ng bahay. Kagaya sa akin talagang inaano ko dahil sa kahirapan namin noon na hindi ko naranasang magkaroon kami ng bahay na maayos dahil mahirap lang ang magulang ko. Pinagsikapan ko talaga magkaroon ako ng bahay para maramdaman man lang ng aking magulang, lalo si mama, andito sa akin, ng mama ko na masarap din pala makatira sa bahay na maganda. Yung maramdaman man lang na kahit sa nalalabing panahon nila dito sa mundo na mabigyan man lang natin sila ng maginhawa din na buhay, diba? Yung makakain ng gusto nila, yung makakain sa labas, matreat man lang natin sila, yung kumbaga sa mga bagay na ganyan, kahit wala man tayo sa piling nila, mapasaya natin sila. Yung ganon. Kaya, paswertehan lang din talaga sa abroad dahil marami man tayo mga kababayan natin na hindi sinuwerte, umuwi na luhaan, umuwi na bigo, umuwi na hindi nabuo ang pangarap nila, pero marami pa rin mga amo na ganito ang ugali ng mga mababait. Kaya, kung anong meron tayo ngayon, mahalin natin ang trabaho natin, huwag natin abusuhin ng mga amo natin. Kaya ako, kung ano yung pagdating kong ugali, hanggang ngayon walang nagbabago sa akin. Ganun lang talaga ang sekreto natin para mahalin din tayo ng amo natin. At lalo na yung sinabi natin na bigyan tayo ng hadiah, bigyan tayo ng kuwan. Ako sobrang pasasalamat ko, alhamdulillah sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala na ako mahihiling pa sa amo ko. Kung wala lang akong asawa sa Pilipinas, di bali, may anak akong isa, may pamilya na, mama ko matanda na, di baling dito na lang siguro ako tatanda, kaso lang may asawa ko, kailangan ko rin mag-accept balang araw, inshallah, kailangan ko rin umuwi na Pilipinas, inshallah, kapag sa tamang panahon na, inshallah. Kung wala lang siguro akong asawa, dito na ako. Anong gagawin ko? Wala pa akong problema, wala akong isipin kuryente sa Pilipinas. Lahat iisipin natin, kuryente, pagkain, ulam, ganito, ganon, lahat labas ang pera, lalo na kapag wala tayo negosyo. Diba? Kaya sa may mga kababayan ko na masarap ang buhay dito sa abroad, hindi masarap ang buhay pero marami pa rin ang siniswerte na katulad ko na mabait ang amo at maraming ding bigo. Pero yung iba nagtitiis lang talaga kahit mahirap yung sitwasyon nila. Ganon ang buhay abroad. Kaya ingat mga kabayan at God bless ating lahat. Huwag kayo mag-alala balang araw, makakabawi tayo, uuwi din tayo ng Pilipinas at mag-for good na, diba? Tiis-tiis lang talaga.